Ang Pilipinas ay mayaman sa mga halamang gamot na ginagamit sa tradisyonal na medisina para labanan ang iba't ibang uri ng pamamaga, mula sa mga pananakit ng kasukasuan hanggang sa mga impeksyon sa balat. Ang pamamaga ay natural na tugon ng katawan sa pinsala o impeksyon, ngunit ang matagal na pamamaga ay maaaring magdulot ng seryosong mga problema sa kalusugan tulad ng arthritis at sakit sa puso. Sa gabay na ito, tuklasin natin ang 10 karaniwang halamang gamot na may mga katangiang anti-inflammatory, pati na rin ang tamang paraan ng paghahanda ng bawat isa upang magamit ng ligtas at epektibo. Nangungunang 10 halamang gamot na anti-inflammatory sa Pilipinas. Luyang dilaw, Curcuma longa. Gamit, kilala sa malakas na anti-inflammatory at antioxidant properties, ginagamit ang luyang dilaw para sa arthritis, pananakit ng kalamnan, at pamamaga sa tiyan. Paghahanda, pakuluan ang 1 kutsarita ng pulbos o ilang hiwa ng sariwang luyang dilaw sa 2 tasa ng tubig ng 10 hanggang 15 minuto. Salain, lagyan ng honey o kalamansi, at inumin 1 beses sa isang araw. Maaari ding gawing paste ang turmeric powder na may halong coconut oil para ilagay sa namamagang bahagi ng katawan. Luya, Zingiber officinale. Gamit, mabisa ang luya para mabawasan ang pamamaga, lalo na sa kasukasuan at kalamnan, at nakakatulong din sa kalusugan ng tiyan. Paghahanda, pakuluan ang 1 hanggang 2 pulgadang hiniwang sariwang luya sa 2 tasa ng tubig ng 10 minuto. Palamigan, salain, at lagyan ng honey o kalamansi. Inumin 1 hanggang 2 beses sa isang araw. Maaari ring ilagay ang ginadgad na luya sa tela at gawing mainit na pamanto sa namamagang kasukasuan. Sambong, Blumea balsamiferae. Gamit, may anti-inflammatory at diuretic effects. Ginagamit ang sambong para sa pamamaga, lalo na sa urinary tract. Paghahanda, pakuluan ang 1 dakot ng dahon sa 3 tasa ng tubig ng 15 minuto. Palamigan, salain, at uminom ng kalahating tasa 2 beses sa isang araw. Makakatulong ang tsaa para sa pamamaga sa loob at labas ng katawan. Laguandi, Vitex Negondo. Gamit, ginagamit para sa mga problema sa respiratory system at lagnat, nakakatulong din ang Laguandi sa pag-relieve ng general inflammatory pain. Paghahanda, pakuluan ang 6 hanggang 10 dahon sa 2 baso ng tubig ng 15 minuto. Palamigan, salain, at inumin 1 baso 2 beses sa isang araw. Maaari ring gawing paste ang dahon para ipahid sa mga namamagang bahagi ng balat. Oregano, Origanum vulgar. Gamit, kilala sa anti-inflammatory at antibacterial properties, mabisa ang oregano sa respiratory inflammation at mga iritasyon sa balat. Paghahanda, pakuluan ang 1 dakot ng sariwang dahon sa 2 tasa ng tubig ng 10 minuto. Salain at gawing tsaa para sa panloob na pamamaga. Ang parehong tsaa ay maaaring gamitin bilang pangmumog para sa sore throat o ipahid sa namamagang balat. Bayabas, Psydium guajava. Gamit, mayaman sa anti-inflammatory compounds, ginagamit ang dahon ng bayabas para sa sugat, impeksyon sa balat, at pamamaga sa tiyan. Paghahanda, pakuluan ang 1 dakot ng sariwang dahon sa 2 tasa ng tubig, palamigan, at salain. Gamitin ito bilang panghugad sa sugat o inumin ng kalahating tasa 2 beses sa isang araw para mabawasan ang pamamaga sa tiyan. Yerba buena, Mentha arvensis. Gamit, kilala sa pag-relieve ng pananakit at pagbawas ng pamamaga, lalo na sa ulo, arthritis, at pananakit ng kalamnan. Paghahanda, dikdikan ang sariwang dahon at ipahid direkta sa namamagang bahagi. Para sa panloob na paggamit, pakuluan ang 1 dakot ng dahon sa 2 tasa ng tubig, salain, at inumin para mabawasan ang pamamaga sa kalamnan at kasukasuan. Noni, More indecifoliae. Gamit, kilala sa malakas na anti-inflammatory effects, ginagamit ang noni para sa pananakit ng kasukasuan, arthritis, at pangkalahatang pamamaga sa katawan. Paghahanda,
ay blender o dikdikan ang hinog na bunga ng noni, salin, at inumin ang juice. Magsimula sa isang maliit na dami, isang kutsara, isang beses kada araw dahil sa malakas na lasa at epekto nito, at dagdagan ng paunti-unti. Pandan, Pandanus amarylifolius. Gamit, ang dahon ng pandan ay may anti-inflammatory at pain-relieving effects, lalo na sa sakit ng ulo at arthritis. Paghahanda, pakuluan ang isang dakot ng dahon sa 3 tasa ng tubig ng 15 minuto. Palamigan, salin, at gawing tsaa 1 beses kada araw. Maaari ring ipahid ang dinurog na dahon ng pandan sa mga namamagang bahagi para sa pag-relieve ng sakit. Banaba, Lagerstroemia speciosa. Gamit, tradisyonal na ginagamit para sa pamamaga, lalo na sa urinary tract, at nakakatulong din sa pag-manage ng blood sugar, na makakatulong na mabawasan ang inflammatory responses sa katawan. Paghahanda, pakuluan ang tuyong dahon sa 2 tasa ng tubig ng 10 hanggang 15 minuto. Salin at inumin ang 1 tasa 2 beses kada araw. Makakatulong ang tsaa sa pagpapababa ng pamamaga at pagsuporta sa kalusugan ng metabolic. Ang likas na yaman ng mga halamang gamot sa Pilipinas ay isang mahalagang pinagkukunan ng lunas laban sa pamamaga at iba pang sakit. Ang mga halamang ito ay madaling makuha, mura, at madaling ihanda, na angkop para sa pang-araw-araw na pangangalaga sa kalusugan at para sa mga partikular na kondisyon ng pamamaga. Gayunpaman, mahalagang gamitin ang mga halamang ito ng may pag-iingat, lalo na kung mayroon kang mga kasalukuyang kondisyon sa kalusugan o umiinom ng mga gamot. Ang pagsangguni sa mga propesyonal sa kalusugan at pagsasama ng tradisyonal na kaalaman sa modernong medisina ay makakatulong upang masigurado ang ligtas at epektibong paggamit ng mga halamang gamot na ito. Subscribe, like and share. Let's spread health to everyone.